Dati mahiyain ako, takot ako sa rejection, takot ako sa rejection before. So, medyo limited pala din yung puwede mong magawa at saka ma-reach na market pagka gano'n. Paano mo na-overcome yun? Yung ganong problem na yung takot ka sa rejection? Kailangan mag-start din yan siyempre sa sarili mo muna. Kailangan hindi mo i-doubt yung sarili mo. Kailangan, kumbaga may kumpiyansa ka sa sarili mo. Kasi kung wala ka nun for yourself, parang hindi naman yan ibibigay ng ibang tao sa'yo parang gano'n. So, dun talaga siya nagsa-start. Tas maliban pa dun, kailangan kumuha ka ng yung right mentor for you. Welcome to Out of the Oven, where Filipino entrepreneurs share their journey. I'm Grace Parazo, founder of the Daily Academy. You'll hear from our students, instructors, and inspiring guests to help you grow, not just in business, but in real life. Because if they can do it, so can you. Hi, Cams! Welcome to my podcast. Hi po, Miss Grace. Thank you for having me. Yeah, thank you for saying yes. Grabe, na-excite ako dito sa episode na to. Medyo tahimik ka lang rin dun sa sa lounge. Parang wala ka yatang na-post doon. Pero grabe, guys. Ito, ang daming kabisnesan nito ni Cams. So, yan yung pag-uusapan natin ngayon. So, ano nga ba talaga yung mga ginagawa mo ngayon? So far, yung ngayon, currently, ma'am, meron talaga akong several businesses na inaasikaso. Yung first ko, which is yun yung first official business ko, yun yung Sugar Crest Cake Design Studio. So, yun yung gumagawa kami ng customized cakes, tapos may mga pastries, mga dessert buffet, ganyan. So, actually, kahit naman na regarding sa dessert yun, tinatry namin i-offer pagka kailangan ni client. So, that's one. Meron pang mga iba, guys. Wait, there's more. So, yung next naman po, parang maliit lang siya na bar. Yung trade name niya, Hideout KTV Bar and Grill. So, inopen ko yun kasi mahilig kami. Well, hindi ako blessed na magkaroon ng magandang voice, pero mahilig kami, yung family ko, kumanta tsaka kumain. So, yun yung one reason kung bakit ko siya inopen. Tapos, yung second reason is because nagkataon na available yung space ng mom ko. Tapos, parang sabi niya, gawin natin ng business. Tapos, ayun. So, doon namin nilagay yung hideout. Okay. Family business, yung sa bar. Opo, medyo po. Parang sa kanila yung, yung area, yung space kanila. Tapos, yung puhunan hati kami. Next Tapos, yung third po, bali, yung tasting spoon. Yung tasting spoon, yun naman yung business ko na nag-offer ng catering services. So, meron kami yung talagang full service na catering, meron naman kami yung packed meals or food trays, gano'n. Meron kaming mga regular na clients na corporate, pero ngayon nag-start from last year ata. Last year nag-start na kami mag-social events. So, mga wedding, ganyan, mga parang anniversary, yung sa Rainmakers, parang 350 packs sila, gano'n. Yung pinakamalaki ata namin nasa 650. Yung na-cater namin. Yung na-cater 650. nyo? Yes, 650. Oh my gosh, ang dami. Opo. Okay, mamaya pag-usapan natin kung kamusta naman. Naku, ma'am. Oo. So that's 3 na. Yes, May isa ka 3 na. pa. Yes, may isa pa po. Bali yung last naman, yung latest na baby namin, Shutterbox. Shutterbox Studio. Tapos, nag-offer kami doon ng, mga photo video services. So, both for corporate and for, social na events. Yan. Wow, grabe. Hindi ka naman masyadong busy. Hindi naman po. Ang dami ko pang time. Nakatulog pa ako, Miss Grace. Oo nga, yun. Parang yun yung iniisip ko. Grabe to, nakakatulog pa ba to? Opo. Okay ka pa naman. Okay pa naman po. Opo. Buti nga po, sumakto yung, yung schedule. Kasi di ba po, yung binook ko sa inyo, yung schedule parang later pa. Pero, napagtingin ko, may, overlap pala na booking. So, Oo, grabe. Ang hirap nga rin talaga mag-book dito kay Cams. Kaya, napakaswerte ko na nandito siya ngayon. Grabe, and it's so nice seeing you in person din, Opo, diba? first time natin magkita. Usually online. Yes, chat-chat lang kami. Tapos ngayon, you're here na. Opo. Yay! Ayan, so meron kang so yung Sugar Crest, ano doon yung mga online mo? Sugar Crest po, Tasting Spoon, and
yung Shutterbox. Yung Shutterbox. Yes. Tapos pero yung tasting spoon is sa Paranaque ba? Opo, sa Paranaque po siya. Yung kapareho po ng Sugar Crest. Yung Shutterbox lang po, yung talagang naka-base siya sa sa Cavite. Pero you can go anywhere. Yes po, anywhere. So kung kailangan niyo po siya. Opo. So kahit saan po. Actually, nakarating kami ng Pangasinan, opo, Baguio, ganyan. So kung saan si client, kung saan niya gusto. Sa mga out-of-town events Opo, rin yes. kayo. Eventually, hopefully soon, out of the country. Wow, yes. grabe, Yung mga shoot diba? mo, prenup, ganyan. Oo. Opo. Grabe kalad-karen ka Oo, pala. sobra grabe. Kung saan mo ko mahanap. Oo, grabe. Kams, pwede ka ba dito? You pwede, bro. Opo. Actually, dito na ako, mami. Ikaw na lang hinihintay ko. Pero bago yung lahat ng mga kabisnesan mo na yan, paano naman? What was your life like before? Ano po ako dati? Siguro for a couple of years, employee. Pero nung dun sa span ng time na yon, na-realize ko na hindi pala ako pang employee. Opo, hindi talaga. So, eventually yun, na-figure out ko na, okay, it's not for me, sabi ko. Tapos dun, nag-start din ako mag-business. Actually, nag-start ako maging employee ng ibang tao. Tapos eventually, naging employee ako ng father ko dun sa business niya. Which is, yun yung family business namin. Brokerage siya, nakuha niya yon sa father niya. Kay lolo ko naman. Yan. Sea freight siya. Yung course mo nung college, Culinary talaga ako, ma'am. culinary Yes, talaga. yes. So, bali, gumraduate ako sa De La Salle College of St. Benilde, tapos major in culinary arts. So, culinary talaga ako gumraduate. So, hilig mo na talaga kumain? Yes po. As in, bata pa ako. Parang mga 9 years old pa lang ako, nagluluto na ako. Parang ang sabi nga nung pinsan ko, dati din sa niluluto ko, kasi talaga ako, mahilig ako sa kanin. Hindi ako Nakakailang sweet. rice ka. Diba? Hindi ako sweet type of person yung mahilig ka mag-dessert, ganun. Hindi po. As in, talagang savory ako. So, bata pa lang ako, nagluluto na ako fried rice, mga 9 years old, 9 to 11 years old. So, doon pa lang yung mga pinsan ko pag summer vacation, di ba? Pag nasa bahay kayo, tapos, okay, summer vacation na, wala nang pasok. So, na kayo, parang lipat na sila sa bahay namin. So, magkakasama na kami whole summer. Tapos, pag mga madaling araw, tapos pagod na kayong maglaro, nagluluto ako for everyone. So, tinawag niya pa ngayon ng pinsan ko na parang magic rice. Kasi, kahit ano lang isahog namin doon sa fried rice, yun na yun. Yung kakainin namin, kung anong nasa ref. Parang ganun. So, yun, doon talaga po siya nag-start. Oo. So, hilig mo kumain, tapos nagluluto-luto ka na pala. No? Yes. Sino nagturo sa'yo na Nakuha ko talaga sa side ng mom ko. Kasi lahat sila marunong magluto. And masarap sila magluto. Hindi dahil kamag-anak ko sila. Masarap talaga sila magluto. Dahil bata pa kami, kunyari pagka may reunion or something, luto sila ng bopis, ganyan. So, bata pa kami, tumutulong na kami maghiwa. Yun, yung mga gano'n. Tapos, minsan okay, sige, ikaw maghalo, ganyan. Ikaw naman ang nito, ikaw mag-prep nito, ikaw naman nito, timpla, yung gano'n. So, na-enjoy mo Yes, yung gano'n. opo. Bata pa lang ako, alam ko na. Kaya yun rin naman yung tinake mo nung college, culinary talaga. Opo. Pero nung pagka-graduate mo, hindi ka pa dumiretso ng sa food industry? Ang nangyari kasi habang naghihintay ako mag-graduate, parang feeling ko hindi pwedeng wala akong ginagawa, parang ganon. So, ang unang job ko, yung pinsan ko, nagtuturo siya ng mga Korean students ng English. So, sinama niya ako. Sabi ko, okay, sige, sama, turo-turo, ganyan. Tapos, eventually, habang nagtuturo ko nun, dahil kumikita ako, nakaipon ako ng pang-workshop. So, nag-workshop ako sa isa sa mga workshop ng dating school ng Pancake House. Meron silang school before. So, doon ko nakilala yung first boss ko. Yun yung first official job ko talaga. CETP coordinator ako. Kumbaga, nag-aayos ako ng mga workshop na culinary din yung, kunyari, kumbaga parang dishes from, kunyari, Japanese dishes, Japanese cuisine, or mga Italian cuisine, yung mga ganon. So, yun yung first job ko. Pero something to do with food pa din. Admin work, pero food.
Food pa Oo. din. Ang sarap, no? So, after the workshop, kain naman kayo. Yes. Yung gawa nila. Opo, parang ganon. Parang ang sarap, no? Ang ganun Mm. trabaho din, Di ba no? po? Oo. Yung ayusin mo lang yan, kausapin mo lang, tawagan mo lang, tapos kain na kayo Oo, pagkatapos. kakain na after. So, yun yung first na Opo, ano yun mo, yung first first job job mo. ko. And then, eventually, Tapos, opo. nag-work sa dad mo. Ano po yun eh, parang naka-apat pa akong work after that. So, Lahat ba tungkol sa food? Puro food po. As in, after ko nung yung nag-CETP coordinator ako, nag-ano naman ako, kitchen manager ako sa isang commissary, pagkatapos na nag-R&D officer ako sa Mr. Donut. Pero ano naman sa kanila, meron silang yung mga savory na food. So, doon ako sa savory na Mr. Donut. So, after nun, nag-pastry chef ako sa sa Foundry, yung isang parang isang naging restaurant nung parang Smith na group of restaurants. Tapos yun, after nun, dun na ako yung kinuha ng father ko na, okay, dito ka naman muna sa business. Kasi yung huling work ko po, parang 4 hours biyahe ko papuntang work, tapos 4 hours pa uwi. So parang naubos talaga yung oras ko sa biyahe pa lang. Hindi pa kasama yung work hours. So sabi niya, hala, nahirapan ka na dyan, dito ka na lang mag-work. Sabi niya, ganun. So yung work mo naman sa dad mo as ano? ano po yun, processor sa namin, sa brokerage. Kumbaga may, kami, import business. Yung daddy ko yung broker, pagkatapos, yun, mga clients namin. Ako yung nagpo-process dun sa customs ng mga ng mga So, hindi na siya papers. related sa food. Food pa rin, ma'am, kasi food pa ang rin. pinoprocess namin, french fries, condense, evap, ganun, yan po. So, hindi talaga ako nilubayan ng pagkain. Sinusundan ka talaga. Opo, yun talaga. Oo, so Calling talaga siya. Oo. So, ano yung nag-spark sa'yo na, okay, ayoko na ng ganito? Parang dahan-dahan. Kumbaga, habang nag-work ako dun sa mga work ko, hanggang sa umabot ako ng work sa father ko, pa rin ako, nag-side business talaga ako ng cake. As in, passion project ko kasi talaga siya. Kumbaga, out of passion ko siya ginagawa. So, kumukuha ko actually, nag-start yan na hindi ka naman parang, syempre, magbibenta agad eh. So, kadalasan yan, bake ka muna. Dahil culinary ka, bake ka muna for family, for friends, ganyan, for relatives. Tapos, eventually, bakit hindi mo gagawing business? Parang gano'n. So, sige, pwede naman din. Kasi may mga nagtatanong na sa akin na hindi ko kamag-anak, yung gano'n. So, syempre, alam mo, ilibre mo sila. So, sayang naman yung cost. So, yung una, ang singil-singil ko, parang cost lang. Para break even ka lang, gano'n. Hanggang sa eventually, ano ka ba, huwag kang ganyan. Dapat ganito. Okay. Tapos yun, dahan-dahan, nag-improve na siya. Naging toong business talaga siya hanggang sa niregister. Sino ka ba naman para tumanggi, Yes, diba? diba? Sa mga order. Yes. Sila na nga ating lumalapit, diba? Diba po? Ano yung turning point sa buhay mo nung bago mo i-start to sa business mo? Bakit mo naisipan na kailangan ko na talaga na business, seryosohin na to? Kasi yung father ko, mild stroke kasi siya. So, yung pinakahuling mild stroke na yung 7th. Yung 7th niya na mild stroke, medyo hindi maganda yung 7? Yes, pang 7 na Grabe. mild stroke. Yes. Ang tibay, diba? Sabi ko talaga, grabe talaga yung father ko. Sabi ko, hero ko talaga siya, parang ganun. So, yung ika-7th niya, medyo hindi masyadong naging maganda yung effect. So, kailangan niya mag-retire. So, nung nag-retire siya, dahil parang natitrain niya na ako for almost a decade na eh. Nung time na 7th stroke niya. So, parang ang nangyari, sobrang bigla na, okay, nag-stop siya mag-work. So, kailangan lahat ng kailangan sa work, ako na yung mag-asikaso, parang ganon. Dahil siya yung breadwinner ng family namin. Kung walang magtatrabaho, walang kakain, parang ganon. So, parang, dahil yung ibang siblings ko, mayroon na silang sariling family, ako yung wala pa. So, parang, sa akin talaga automatic na napunta yung tsaka, dinicide ko rin naman din na okay lang sa akin na ako na yung mag-continue nung ginagawa ni daddy for the family, kumbaga. So, ayun. So, Yun ikaw talaga na yung naging breadwinner yes, nung parang nagkasakit ganun. siya. Opo. Kumbaga may malaking help pa rin yung mga ibang siblings ko, pero parang sa akin yung in general na talagang needs na hindi kayang mapunan na iba, talagang ako yung kailangan mag-provide. Parang ganun yung sinabi ko sa sarili ko. Kinontinue mo ba yung sa brokerage pa rin or hindi na? Opo, actually, nag-aral ako for 3 years. So, 1 year na lang. 4th year na ako. Tapos,
parang yung star section, parang parang pilot class, parang gano'n. So, nag-stop lang ako ng 4th year kasi yun yung time na medyo nabibigatan na ako dun sa finances. Kasi syempre, sabay-sabay, pagkatapos, dahil pinapaaral ko yung sarili ko, tapos nagpo-provide ka sa family. So, minsan nasho-short ng budget. So, sabi ko, stop ko muna 'to, parang gano'n. Grabe. So, nung nangyari yun, nung nag-aaral ka pa? Yes, opo. So, as in Ikaw nagpaaral sa ano, sarili mo? yes po, parang gano'n. As in talagang breakdown ako. May mga times na kunyari nagbabasa lang ako ta's biglang tutulo yung luha ko, yung gano'n. Kasi yung iniisip ko yung father ko no'n, nung mga time na yun. Ta's may mga times na hindi namin alam yung reason ta's nagpa-pass out siya, yung gano'n. So, talagang sobrang biga nung time na yun. So, sabi ko, "Okey, mag-stop muna ako, hindi ko kaya pagsabayin." Sabi ko, "Work muna ako para at least yung income mapunta muna dun sa mga kailangan So, yung puntahan." nag-aaral ka sa field Lyceum. nun? Ay, Lyceum na po, yung Lyceum. second course ko na. So, natapos mo yung Yes, culinary yes. tapos nag-second course Yes po, ka sa nag-second course ako, Lyceum yes. para sa Brokerage, yes. brokerage. Grabe, ang dami mo namang aral. Tapos hanggang ngayon, aral ka pa rin, syempre. Yes, opo. Continuous workshop ako, ma'am, eh. Pagka Oo. kunyari meron akong kasi ang forte ko sa sugar crest, sugar flowers. So, pag merong international professor, yung huling prof ko, si Chef Alan Dunn, yun. So, nung nagpunta siya dito, nag-arrange yung isang friend ko ng workshop with him. So, yun, nag-buy talaga ako. Full payment talaga agad. Sabi ko, hindi, may pera ako ngayon. Eto na. Binayaran ko siya agad para sure na may Ano slot yung private na. ba? Or Opo, nag-group parang workshop sila? group workshop yun. Parang mga yata kami, parang mga 18 to 20 kami. Ano naman yung first product na nabenta mo? Successful product? Na tinest ko po. Bali, meron akong, kasi dahil culinary po ako, yung mga namin, yung mga, kumbaga meron kaming basic recipes na binibigay from school. So, meron yan butter cake, chocolate cake, ganyan, banana, carrot. Nung mga time na yun, hindi pa uso yung red velvet eh. Kumbaga parang wala pa siya sa choices na regular choices. So, nung natikman ko siya, parang masarap pala to, parang gano'n. So, ang ginawa ko, kumuha ko sa internet ng recipe. As in, random recipe. In fairness, binasa ko talaga silang lahat. Tapos, parang kumuha ko ng parang mga 5. Tapos, sabi ko, sige, piliin ko. Binasa ko yung procedure, binasa ko yung ingredients. So, parang pinili ko kung ano yung parang pinaka gusto ko itry. So, nung tinry ko na siya, nagkamali ako. Kasi 'di ba, ang baking dapat precise siya. Yes, oo. So, nung nagkamali ako ng way ng dry ingredient. May specific na dry ingredient. Nagkamali ako. Sabi ko, "Hala, paano? Hindi ko naman matanggal na." Kasi, kumbaga nakakalat na siya. Nabuhos ko na siya eh. So, sabi ko, sige na nga, wala mo akong magagawa eh. So, binake ko pa rin para hindi sayang. Tapos, pinatikim ko dun sa mga sa set of friends ko. Sabi ko, "Kamusta?" "Okay naman, masarap siya." Ganyan. Sabi ko, talaga. Nagkamali nga ako eh. Pero, okay lang yan. Ibe-bake ko na lang ulit. Sabi ko, gano'n. So, syempre, sumunod na Ano yan? araw. Order ba yun? Or ano? Hindi, nag-trial lang Hindi. ako. Kasi nasarapan ako. Nung natikman ko siya, sabi ko, sarap okay. nito. So, kuha ko recipe. So, yan. So, nung next time na binake ko siya, binake ko na yung tama. Tapos, pinatikim ko ulit sila. Kasi, syempre, may basis na sila yung first eh. Sabi nila, parang mas masarap yung una. Sabi ko, ha? Ito yung tama eh. Sabi niya, hindi, mas masarap yung una. So, tinikman ko. Sabi ko, parang oo nga, no? Sabi ko, sige. So, binake ko siya for the 3rd time. Ang ginamit ko recipe, yung mali. Una na. Yung nagkamali ako, yung sobra. Mas masarap nga siya. So, up to now, yun pa rin yun. Never ako nag-change ng recipe. Yun pa rin ginagamit ko. Tapos, so far, siya yung bestseller namin. So, okay lang talaga magkamali. Yes. Try and try until you succeed talaga. Oo. So, malay mo, diba, na kung ano pa yung pagkakamali mo, yun pala yung magiging bestseller mo, yes. diba? Parang katulad lang ng red velvet namin. Ang galing. So, ano pa yung mga ino-offer ninyo aside dun sa sa red velvet? Actually, ma'am, malaking range talaga yung ino-offer namin. In terms of mga cake, marami kaming flavors. Plus, nagko-customize kami ng flavor. So, meron kaming mga clients papagawa sa amin, peaches and pistachio. Meron naman avocado, yung mga ganun. So, talagang anything under the sun. Basta kaya namin gawin. Tinitest talaga namin. Pagkatapos, pinapadalan ko sila ng sample. Pagkatapos, sabihin nila sa akin kung okay na or magpapalit, ganyan. Tapos yun. So, wala kayo nung fix na na Meron naman po cakes? yung mga basic. Like, kunyari, mga butter walnut, chocolate truffle, ganyan, red velvet. Meron kaming mocha, dulce, carrot, banana, tapos ube.
Yun yung mga usual na. Pero kapag meron silang mga special request Yes. na mga kakaiba, sige lang, go. Opo. Parang yung katulad ng last time, may nag-request sa amin parang lemon pound, tapos gusto niya may lemon curd. So, hindi pa ako gumagawa ng lemon curd before. So, gumawa ako, nag-test kami lemon curd. Yun naman. Okay naman, pumasa naman. Yun yung pinili nila. Napaka-special naman nun, na customized according dun sa like ng mga customer ninyo, no? So, aside from dun sa cakes, meron din kayo sa catering, di ba? Opo, yes. Yung sa catering naman po, actually, ano siya, kahit ano din. Parang kumbaga anything under the sun. Meron kaming yung full service na catering na ina-offer. So, yun yung merong tables and chairs, tapos parang basic na setup, tapos yung food. Pagkatapos, meron din kaming pack meals at saka mga food tray. Yung mga pack meals saka food tray namin, usually, ang kumukuha sa amin ng corporate Sila Unilab, yun, mga ibang hospitals. Ang galing. So, na-mention mo kanina na nakapag-cater ka ng 600. Opo, 650. 650. Opo, Kamusta 650. naman? Ang sakit sa ulo. Pero masaya, sobrang saya. Ang ano lang niya, ang dami lang kasi talaga. Kaya yung buffet table namin nun parang 3, 2 sa ground floor, pareho silang 2-way. Tapos meron din kami sa mezzanine. May isang sa mezzanine naman. Grabe. So, yung 650 na yun, ilang staff ba kailangan kapag ganun? Parang nag-ano po ata kami nun. Kasi hindi naman, wala naman plated Buffet naman lahat. So, parang nasa mga 30 yung staff ko nun. Kasi syempre, yung pag-ayos mo ng tables and chairs, pagkatapos yung pagluto mo pa, pagkatapos yung service mo pa, yung actual service. Tapos meron pa yung tie-up namin na coordinator, meron pa silang meron pa silang parang libreng mga wine and ganyan. So, separate pa yung table namin for beverage. Yung parang ganun po. Ang galing, nakakabilib ka naman. Ay, thank you po. Practice din, that's great. Oo. Practice din. Yeah. Sa mga hindi nakakaalam, no, student namin si Cam sa catering class namin. And yan, nakatulong ba yung catering? Opo, sobrang laking tulong. Kasi dati nangangapa ako, lalo na pag labor. Sabi ko, okay, ito yung pagkain ko, so ang kailangan ko, okay na yan, 2 silang mag-serve ng isang, kumbaga, isang tao, 2 yung toka niya, parang ganon. Tapos, hindi ko nako-consider yung iba na, syempre, yung mga biglaan na may kailangan ng water or inisip ko lang, hindi, isang tao lang yan. Kasi beverage, kaya niya na yan. Pero, ayun, pag ganon kadami pala, hindi pala kaya ng isang tao lang yun. Parang, ang tao ko ata nun, parang 4 or 6 for beverage alone. Kumbaga, yung experience ng mga clients, ng mga guests, hindi talaga sila parang, ano ba yan, ang tagal naman ng service nito or something. Parang makaulit ka pa. Oo, correct. Looking back, na-imagine mo ba na magkakaroon ka ng gano'n nakalaking catering? Actually, hindi po. Actually, dati nga, nung before ako mag-start talaga ng business, never ko naisip na magkakaroon ako ng yung parang actual na shop. Ang gusto ko lang talaga commissary lang. Gusto ko supply lang ako ganun para less stress. Yeah. Kasi dati mahiyain ako, takot ako sa yung hindi yung kunyari bibentahan kita tapos sabi mo hindi no. Rejection. Takot ako sa rejection before. So sabi ko, hala, gusto ko yung lang ako, yung meron, yung nagbebenta sa akin kumukuha. Parang ganon. So, may benta ka or wala kang benta, may benta ko. Parang ganon. So, hanggang sa, okay, parang medyo limited pala din yung pwede mong magawa at saka ma-reach na market pagka ganon. So, sabi ko, sige, try ko explore to. Plus, nagkaroon ng opportunity nga na magkaroon ng ganon. So, ayun, tinry ko. Tapos, masaya. Masaya naman siya. Masaya. Medyo masakit sa ulo minsan, pero masaya siya. Paano mo na-overcome yun? Yung ganong problem na yung takot ka sa rejection? Kasi I'm sure, yung mga viewers kasi natin, mga students natin, ganyan din. Yeah. Before, diba? Natatakot sa, gusto talaga nila na mag-business, pasukan yung ganito, pero takot rin sa rejection. Siguro with the right guidance din. Kailangan mag-start din yan syempre sa sarili mo muna. Kailangan, hindi mo i-doubt yung sarili mo. Kailangan, kumbaga may kumpiyansa ka sa sarili mo. Kasi kung wala ka nun for yourself, parang hindi naman yan ibibigay ng ibang tao sa'yo Parang gano'n. So, doon talaga siya nag-start. Tapos, maliban pa doon, kailangan kumuha ka ng, yung right mentor for you. Kumbaga, malaking factor yun for me. Kasi, ako, dahil yung business ng father ko,
is brokerage. So, wala siyang masyadong kinalaman sa food talaga. Kumbaga, more on processing, ganyan, puro mga ganon. So, nag-start ako sa industry ng F&B. Wala akong kahit sinong source. Wala akong contact, wala akong kakilala na tutulong sa akin or magbibigay sa akin ng advantages. Sariling sikap talaga lahat. Kaya, kung magkakaroon ng chance na magkaroon sila ng mentor or makahanap sila ng mentor na tutulong sa kanila, sobrang laking advantage na yon kasi meron ka mga bagay na, marami ka actually bagay na matututunan tsaka makukuha sa kanila na pwede mo nang ma-learn through their experience. Hindi mo na kailangan pagdaanan. Like yung mga mistakes or yung mga extra cost sana na pwede mong na-occur kung ginawa mo yon sa sarili mong sikap. Parang kung hindi mo pagdaanan na yon tapos matutunan mo siya through the experience of other people, parang malaking advantage na talaga yun for you. And that's what we also do dito sa The Bailiwick Academy, no? That's why we have our instructors. We're all here to guide you, yung mga students natin. And yun yung kagandahan na kapag meron kang mentor din na mapagtatanungan. Hi, Chef Him. Hi. Talagang mini-message ko si Chef kahit na Chef, ganyan. Talagang mini-message ko siya every once in a while, nag-a-ask talaga ako sa kanya, Chef, what do you think of this? Ganyan, ganyan. Tsaka, may huli kaming conversation, parang sabi ko pa na feeling ko naman, Chef, kaya ko, pero alam mo yun, parang kailangan ko lang sabi niya, oo naman, ano ka ba kaya mo? Minsan kasi hindi lang yung parang technical knowledge yung kailangan mo. Minsan kailangan mo rin ng push. Yes. Yung kumbaga, alam mo naman na kaya mo, pero alam mo yun, may nag-hold back pa sa'yo. Pero pag yung nilolook up mo na person yung nagsabi sa'yo, na ano ka ba, kaya mo yun, parang biglang boost na, sige, go, kaya ko talaga to eh. Oo, sabi niya, kaya ko eh. Di kaya ko talaga. Parang ganun ba. Minsan talaga dumarating yung mga times na ganyan na pag hinaan ka ng loob, no? Pero you just need someone to tell you to remind you na kaya mo yan. So actually, iba-iba po yung mentor ko, depende sa kung ano yung parang kung saan talaga sila yung forte nila. Yan, iba-iba nga rin yan. Pati nga meron ding life coach, diba? Spiritual. Yes, may fitness din. Yun lang, yung fitness coach talaga eh. Ay, sorry po. Hindi mapigilan. Sorry po. Pero kaya hindi po ako bumalik. Maglalakad na po ako. Opo. Yan, guilty tayo sa lahat sa ganyan. Ako rin naman meron ano yung kinain mo today? Sabi nga po sa akin, okay, 1 week lang. 1 week lang wag ka kakain ng fried tsaka ng salty. Wala pang 1 day. Na-break ko na siya. Okay po, tomorrow na lang. Sorry naman. Para sa R&D po ito. Yes, opo. Alam mo kasi mahirap din po talaga pagka kunyari katulad ganito na may catering ka, pag may cakes ka. So parang kasi every time po na nagbe-bake ako, kahit na may standardized recipe kami, kahit ganon, tinitikman ko pa rin siya. Kasi mini-make sure ko talaga na yung lalabas sa kitchen ko, hindi ako magkakaroon ng problema sa client, parang ganon. Kasi once na masira ka sa client mo, na yan, kakalat na siya. So si coach, Talaga may reason. Oo. Yun po talaga yun. Ganun talaga kami nasa F&B. So, paano naman nakatulong yung The Bailiwick Academy dun sa business mo? So, actually po, naging malaking help siya. Kasi, sobrang dami ko kasing inaasikaso po na business, diba? So, tapos magkakaiba sila ng time. Yung KTV kasi namin, 24/7 siya. So, para akong on-call. So, minsan, pag mayroon silang something, kahit madaling araw yan, tatawagan nila ako. At syempre, hindi ko pwedeng hindi sumagot. Kasi, kailangan aayusin mo siya pag may problema. Tapos, yung photo video naman, lalo na pagkakasal yan, start yan ng umaga or minsan madaling araw, tapos ang tapos mo gabi na. Yung ganon. Tapos yung cake ko naman, pagka kunyari may overlap na schedule, okay, may shoot kami, after ng shoot, pag uwi ko, okay, gagawin ko naman yung cake. Though may mga staff ako, pero syempre yun nga, katulad ng sinabi ko, very hands-on kasi akong person talaga. So, gusto ko as much as possible, kung kaya ng oras ko, talagang aanahin ko siya. So ang wala talaga ako po masyado is yung oras. Tapos dahil yung Bailiwick Academy, dahil
pagka nakakuha ka na ng ganitong class, anytime, anywhere, pwede mo siya i-view. Pwede mo siya panoorin. So, very malaking ano siya sa'kin. Sobrang laking tulong na anytime, anywhere, pwede mo siyang ma-access. Kumbaga, yung accessibility niya. Plus, yung mga professors mo pa doon, like sila Chef Him, at saka sila Chef Joey, yung mga professors doon, talagang alam mo talaga na of quality. Kumbaga, dekalibre talaga sila. So, sa maliit na price na babayaran mo, tapos yung quality ng makukuha mo na service, at saka yung matitipid mo sa R&D dahil sa mga recipes nila. So, sobrang laking tulong niya sa akin bilang business person. That's nice to know. ROI ka na talaga. Diba po? Bawing-bawi, 650. Oo, bawing-bawi na, di Opo. ba? Yung pa lang, isang kliyente mo pa lang, Yes, di ba? opo. Bawing-bawi na talaga. Nabanggit mo kanina, no, nag-culinary ka na, pero you still continue to enroll, like sa amin, sa Bailey Week, no? So, bakit, nag-enroll ka pa rin? Naniniwala po kasi talaga ako na yung learning is endless. So, parang, di ba, katulad nga po yan, may mga trends tayong mga bagong lumalabas, ganyan. Kung parang mag-stay ka kasi na as is lang, kumbaga hindi ka mag-i-innovate or hindi ka minsan sasabay sa trend, parang mapag-iiwanan ka. So, wala kang bagong ma-offer sa clients. So, continuous learning rin talaga. Kasi kahit na alam mo na yung basic, kailangan mo pa rin talaga ng mag-check ng ibang technique. Yes. Actually, ganun po yung ginagawa ko, lalo na pagka yung mga sugar flowers, ganyan. Kasi, kahit na, kunyari na-take ko na yung roast kay ganitong professor, tapos may isa pang professor na check ko muna yung niya, yung paano niya ginagawa yung roast niya, parang ganun. Tapos pagka maganda yung effect for me, kunin ko siya. Hindi dahil, kasi parang sasabihin sa'yo na, nag-take ka na ng roast ha, bakit mag-roast ka pa ulit? Parang sasabi ko, hindi kasi yung technique na makukuha mo dun sa professor. Pwedeng mapadali yung yung gawa mo, or pwede naman na makagawa ka ng sarili mong technique with a combination of their techniques, parang ganun. Right. And then you can have your own style na rin. Diba? So, yan, combination nga rin yan talaga ng iba't ibang technique. Kung whatever works for you, diba? Baka may makuha ka. It's not just about the recipe. Correct. Kasi minsan pare-pareho po sila ng recipe kasi yung teacher na teacher niya rin yung teacher ko. Parang ganon. So, more on technique talaga. Pero naka-develop na rin siya ng ibang technique na mas madali para parang sa na-improve kanya. niya na. Oo, correct. So, dinami-dami mong business. Anong biggest obstacle na naranasan mo? Yung sa obstacle po kasi, parang feeling ko lahat naman tayo pinagdadaanan siguro. Except yung talagang mga sobrang yaman talaga. Feeling ko parang lahat dumadaan sa financial na challenge, ganyan. Pero more than that, parang sa akin, pinaka-obstacle talaga yung doubting yourself. At saka yung parang thinking negatively na, okay, dahil, naku, baka ganito, or baka hindi siya mag-succeed, ganyan. Kumbaga, parang yung fear mo na, na hindi ka mag-succeed din. Parang yun talaga yung parang make or break mo pag nagpadala ka dun sa ganun klaseng mindset, hindi ka talaga makapag-start. Sa sarili mo lang rin talaga yung problema mo. Yes, medyo po. Diba? Actually, majority ng tao, parang ang nangyayari kasi ginagawa nila ng justification. Para, hindi, kasi kasalanan ni ganito yan. Pero actually, ikaw talaga eh. Ikaw talaga yung may kasalanan. Pag meron kang something na gusto, tapos hindi mo ginawa, ikaw talaga yan. Oo, correct. Na-realize ko lang rin yan later on sa life ko. Grabe, at least diba? Kasi as I go about this business, grabe. Tapos ang dami ko na rin mga nakausap, mga mentors. Shucks, ako lang pala yung problema. Yes, correct, ma'am. Correct. Grabe, no? Tapos, ano yung mga ginagawa mo para ma-overcome yung ganun? Ayun po. Actually, pinakauna kong ginagawa talaga before, pray. Nagpe-pray ako. Tapos after no, nag-seek ako ng guidance. Yun nga, sa mga mentor ko. Ganyan. Kinakausap ko sila, chef, paano pag ganito? Or, kunyari, someone na close sa'yo. Kahit hindi talaga mentor professionally, pwedeng, friend mo, na you trust. Pero, syempre, maganda yung parang, ang kakausapin mo, yung credible person na yung pag-uusapan nyo is kung saan siya yung pinaka-credible. Kumbaga, kung ano yung forte niya, doon mo siya kausapin. Kunyari po ako, pag sa cakes and pastries, si Chef Aggie yung kinakausap ko. Pag sa catering naman, si Chef Him. Parang ganun po. So, ayun.
matutong makinig din. Matutong makinig. Hindi pwede ka kausapin mo lang sila, tapos gagawin mo pa rin yung gusto mo, kahit na mali ka, di ba? Correct. Ay, may ganyan din ako. parang ako yun na. Ay, sorry, Miss Grace. Kasi may ganun ako, tapos parang, sige, talaga ba? Ganyan. Hindi, na-doubt mo. Nagtanong ka, tapos nag-doubt ka. Correct, oo. Tapos nung hindi ko siya sinunod, tapos nagkamali ako. Sabi ko nga dapat pala sinunod ko siya. Tama pala siya. Okay, sige, susundin na kita. Yes, correct diba, ma'am? Oo. Minsan din may ganun talaga tayo na akala natin, hindi, feeling ko mas tama ako sa kanya. Tapos magkakamali ka. Tapos, ay hindi, kasi kasi sisisi mo sa ibang bagay. Correct. Hindi mo pa rin tatanggapin na, na ikaw yung nagkamali talaga. Ayun. Ako rin natutunan ko rin. May ganun din, no? So, importante lang rin talaga nung, meron kang awareness, self-awareness. Opo. Diba? Na mali ka. Acceptance yes, din na mali ka. Yes, opo. At saka yung willingness na baguhin. Oo. Kasi naman, guys, pag nagkamali na, tama na. Huwag na ulitin. Oo. Okay na yung isang beses, diba? Hindi na paulit-ulit. Sayang. Sayang. Oo, grabe. If you can give one advice dun sa mga viewers natin, sa mga nagsisimula pa lang, kasi ikaw, grabe, ang dami mo ng business na overcome mo na yung iba't ibang obstacles dyan. Pero yung iba kasi nagsisimula pa lang, gusto pa lang nilang magsimula. So, anong advice mo sa kanila? Sa akin po, basta mag-start na kayo. Kumbaga, too late na kung tomorrow pa. Parang gano'n. Tapos, always believe in yourself. Kaya niya yan. Kasi pagka nag-think positive kayo, di ba, law of attraction. Kumbaga, para sa akin, which is, nag-work sa akin po siya. So, pag iniisip ko na kaya ko, eventually, nagagawa ko siya. Tapos, yun yung na-attract mo, di ba? Kaya ko eh. So, alam ko na whatever happens, masusolusyonan ko yun eh. Unlike yung parang, paano pagka ganito? Huwag na nga lang. Kumbaga, parang, hindi mo pa nga ginagawa, hindi mo pa sinusubukan. Tapos, hindi na at all mo gagawin kasi masyado kang takot na, masyado kang takot dun sa ina-assume mong possible na outcome na hindi maganda. Parang gano'n. So, kung gusto mo magsimula, do your best na makapag-start. Kumbaga, kung sobrang laki ng start na gusto mo, di ba parang dream big, ganyan. Palagi sinasabi, dream big, pwede ka mag-start ng small. Diba? So, para makapag-start ka, hindi mo kailangan na, kailangan maging singyaman ako ni Henry C. para magkaroon ako ng ganito, or, hindi. Kung ano yung kaya mo, pwede mo yun simulan doon. Siyempre, mas maganda kung hindi ka mag-start sa utang, pero kung meron ka naman means and ways, tapos talagang, feeling mo, yung gagawin mo naman talagang business, kaya naman yun, go. So, ito, syempre, nag-start ka ba sa 4 agad yung business mo? Yaman. Diba? Oo, diba? Sana all. So, ikaw, nag-start ka lang rin ba sa, nauna yung cakes mo? Opo, nauna po. Yes. So, you started from home? Opo. Naging malaking advantage lang na yung nag-start ako na nandiyan yung father ko. So, syempre, hindi yun parang ang nangyari, inipon ko yung mga allowance ko. Dahil pumapasok ko sa school, meron akong allowance. So, inipon ko yun. Tapos hanggang sa, okay, kaya ko na mag-bake, sample. Tapos dahil culinary ako, so may mga naluluto kami na hindi ko kailangan magbayad. Wala akong cost. Kumbaga na R&D namin siya, na titikman ko siya na, okay, pwede ko pala adjust to, ganyan. So, next time na kailan ko mag-bake or maghanda sa bahay, ingredients na lang puhunan namin, ganyan. Tapos hanggang sa eventually, okay, baka pwede ko na ibenta. So, nag-start na ako magbenta, konti-konti. Hanggang sa ayun. So, ako, instead of, pagka kumikita ako, ginagastos ko siya sa gusto ko. Hindi naman sa dinedeprive yung sarili, pero nire-reinvest ko siya rather than gastusin for leisure or something. Kasi ang goal ko or ang tingin ko sa kanya, parang, okay, gastos ako ngayon, wala na ako pang bukas. Yeah. Pero, pag nire-invest ko siya, tas lumaki na siya, eventually, kahit anong gastusin ko dyan, tuloy lang siyang mag-create ng income for me. Parang gano'n. So, sa umpisa, hanggat kaya mo, hanggat bata ka pa, adjust ka. Hindi porket nasa Starbucks, linggo-linggo yung mga kaibigan mo, nasa Starbucks ka rin. Hindi ganon. So, ako, talagang, hindi,
mas gusto ko sa bahay kasi nakakaipon ako eh. Libre pagkain ko, libre tirahan, wala kang gagastusin, parang ganon. So, yun, doon ako nag-start Kung talaga. student ka pa noon. Yes. Oo. As in, ano po, second year, or hindi, third year high school ako. Una ko nagkaroon ng bank account na hindi ko kasama yung parents ko na nag-open ng bank account. Yeah. Sarili ko lang. So, habang naglalakwat siya, yung mga kaklase Yes. mo. Nasa bangko ako, nag-a-apply ako ng account. Ayun, na mabuksan, diba? yes. Oo, ang galing. So, from home, tapos ngayon, meron ka ng sarili mong komisari. Yes po, meron. Grabe, no? Nag-rent ka ba nun? Yung para sa 650 ang mga gamit or you have your own? Yung mga iba po, dati kasi talaga, ang mga gamit ko, as in, pagkain lang talaga. Tapos nag-start ako mag-invest sa chafing dish. Yan. Dahil yun yung regular ko ginagamit. So, yung mga plates, spoon and fork, baso, tables and chairs, lahat yun nire-rent ko. Tapos, hanggang sa nung kumikita ko, bili ako ng mga plato. So, utensils na lang, tsaka mga baso. After nun, nung kumita ulit ako sa sunod na catering, utensils naman binili ko. So, baso na lang, tsaka tables and chairs. Pagkatapos ng baso naman, so, tables and chairs na lang. Parang ganun. So, Pakonti-konti. yes, pakonti-konti po talaga. Kahit na, kumbaga yun, kung titingnan mo mabuti, pag sa catering, hindi, kailangan mo ng ganito, kailangan mo ng ganyan, hindi po yun totoo. Kasi dati, nagluluto kami sa bahay lang eh. Oo. Diba? Tapos kung talagang kailangan ng mga stylist, oh, hello, ka na eh, nasa industry ka na eh, so, ang dami mo na makikilala, yung mga makakasama mo sa catering, kinakausap ko talaga yung mga supplier, ma'am, baka pwedeng humingi ng card nyo, baka pwedeng mag-tie up next time, baka kasi magka-client ako, pagkatapos, kailangan nila ng stylist para kunin kita. Sabi kong gano'n. Ayun, doon siya nag-start. Nabanggit mo kanina na ayaw mo makikipag-usap din sa ibang mga tao, 'di ba? So, etong may business ka na. Wala kang choice, ma. Kung gusto mong magka-client, kailangan mo talaga kumausap. Oo, 'di ba? Kasi dati na-try ko yun eh. Ay, hindi. Kaya naman ibenta ng products ko yung sarili nila kasi masarap naman sila. Syempre, maganda yon na masarap yung products mo, quality yung products mo, pero parang very limited yung ma-reach niya. Kailangan mo talaga mag-market. Eh, yun ang pinaka-ayoko dati. Kasi ayoko nga ng rejection. Takot ako sa rejection, pero wala. Pag business talaga, wala kang choice. One way or another, kailangan mo mag-market. Hindi man directly, indirectly, mag-market ka talaga. Pero ako, dahil gusto ko talaga kumita ng malaki directly. Directly talaga. So, yun yung nag-push sa'yo na Yes, gusto ko opo. talagang kumita. Ano yan, naglagay ka ba ng goal na ganito gusto kong kitain, kailangan ko kumausap, ganun? Meron po akong financial goals. Like, kunyari, okay, before mag-January, yung parang New Year's resolution, ganyan. Pero, sa akin, parang December pa lang, ginagawa ko na siya. So, sabi ko, okay, by this, year, meron akong goals. Kunyari, yung isang time, ang goal ko na magkaroon nga ako ng parang pwesto. Yan. So, nagkaroon ako ng pwesto. Tapos, ang sumunod kong goal, gusto kong magkaroon ng, catering service. So, yan. Nakuha ko na siya. Tapos, gusto ko rin magkaroon ng photo video para eventually, one-stop shop na kami. So, yun, parang dahan-dahan mo siyang i-build, pero sinasabi mo talaga sa sarili mo kung anong gusto mo. Tapos, gagawin mo yon kasi gusto mo, for that year, yung path na pupuntahan mo is towards yung goal na yun. Yung sa ultimate goal Yes, mo. yes. So, ano bang ultimate goal mo? Makapag-retire ng maaga, ma'am. Pero at the same time, kahit na maaga ako mag-retire, kumbaga, parang hindi ako mamroblema in terms of mga pangangailangan ng mahal ko sa buhay. Gusto ko, kaya ko yun ibigay. Gusto ko na okay, gusto kong pumunta sa ganito ng mom ko. Gusto ko, kaya ko siya dalhin doon. Gusto niyang manood ng concert ni Lee Min Ho. So, kaya ko bilhin yung ticket niya. Yung parang gano'n. Yung mga, kumbaga, hindi naman like yung mga puro leisure lang. Kumbaga, pati yung, ayoko yung mahirapan sila in the long run. Gusto ko, papahinga na lang sila. Kumbaga, kung gusto niya pumunta sa tita ko sa States, kaya ko siya dalhin doon. Yung mga ganon po. As in, parang ang goal ko talaga is mabigay yung mga kailangan ng mga mahal ko sa buhay. At the same time, yung family, magiging future family ko. Ang sarap, no? So, everything that you do today is all going towards your goal, Yes, yung ultimate correct goal mo na po. gano'n, no? Masettle na para pagtanda mo,
travel ka na Yes, lang. correct. Kasi po, nag-pledge ako, parang mga 2015 ata yun, pre-pandemic, pin-pledge ko, sabi ko, gusto ko yearly, makakaalis ako. Tapos so far, kahit, except nung pandemic, nagawa ko naman po siya, up until this year. Yan. At saka sa future years, yan, ginagawa ko pa rin po siya. Para sa mga nagda-doubt dyan, di ba? Wag nyo nang i-doubt yung sarili ninyo. Kung if Cams can do it, then so can you. Correct. Ayan. So, bago tayo magtapos sa ating episode na to, meron tayong dito, game. Hello! Chocolates? Hello, chocolates dito. Meron lang ako ditong icebreaker questions. Ayan. Okay, so dito sa icebreaker ko, yan, color-coded yan. Mamili ka lang dyan kung anong kulay ang gusto mo dito. Pili ka ng baraha ko. Bibigyan lang po ako para walang specific na ano. Ito po. Okay, sige, basa. Ano yan, life? Oh my God. What do the first 30 months of your typical day looks like? Minutes po siguro to. Oo nga. First 30 minutes. 30 minutes. Pagising. What do the first 30 minutes of your typical day look like? Yes. First 30 minutes. Pagising ko po kasi talaga nag-CR ako. CR po talagang number 1 priority. Pero habang nasa CR, sa cellphone ako kasi dahil business. Yeah. So, yung time na tulog ako, feeling ko, kailangan mo mag-check eh. Kailangan mo mag-check ng phone kasi paano pag may kailangan sila or may client na biglang kumontak sa'yo. Parang gano'n. Dahil on call ako, yun yung first 30 minutes ko talaga. Habang nag-CR, nag-work ka na. So, sa umaga. Yes. 30 minutes ka na sa CR? Minsan, hindi naman, ma'am. After ko mag-CR, ayan, minsan, work, kain, breakfast. Breakfast person po kasi talaga ako. Yes. What time do you wake up? Depende po sa oras ng tulog. Sa bagay. Kasi paminsan, pag maaga ko natulog, maaga akong magigising. Pero pagka, ang gawa ko kasi ng cake talaga, medyo paggabi. Kasi dahil mag-oven ka, so mainit, ganyan. Plus, ang morning ko talaga, work ako sa mga ibang kailangan asikasuhin, mga client, ganyan. So, ang baking ko kasi sa gabi. So, pag meron akong bake, or meron akong ginagawang cake, inaabot ako minsan madaling araw. So, pag mga 1, 2, ganyan. Tapos, ang tulog ko, ang gising ko na, parang mga 9, ganyan. Pero, ang regular na gising ko talaga, mga 8. So, first 30 minutes, CR, tapos nun, work na agad. Work and kain, Work and breakfast. kain. Yes, breakfast. Pero yung iba kasi, iba pa yung mga pinaggagawa nila. Ikaw talaga yung sa notifications. Ganyan din ako dati. Pagising ko, cellphone talaga. Kasi dahil nga po, 24/7 yung ibang business ko. Yes, kailangan talaga. Kahit ayaw mo, hindi pwede. Gusto mo yan, di ba? Kailangan, di ba? Very consistent ka dapat. Mahirap rin kasi yung kapag meron silang kailangan, hindi mo nakita agad. Kumbaga, or may problema, tas kaya mo naman sanang solusyonan agad ang mangyayari. Ay, hindi, hintayin niyo ako. Kasi may, mag-breakfast ako. Hindi, ako, multitasker ako talaga, ma'am, eh. So, habang nagbe-breakfast ka, ganyan. Yeah. So, water pala, ma'am, water. Pagising, water, CR, kain. Habang nagtatrabaho. Habang work agad. Yes. Multitasker. Yan, sige, invite mo naman yung ating mga viewers to visit you. What's the best way to contact you? Yan. So, hi everyone. I'm Camille po again from Tasting Spoon, Sugar Crest, and Shutterbox. So, kung may kailangan po kayo or may needs kayo na kaya namin i-provide, please don't hesitate to message us or sa page man yan or sa number namin, which is 0915-821-4292. Yan. So, meron po kaming IG page for Sugar Crest. Meron din kaming IG for Shutterbox and for Tasting Spoon. So, please don't hesitate to message us. Thank you so much. Thank you po for having me. For being here. Alam ko maraming natutunan yung mga viewers natin today. Puro kalokohan. Puro kalokohan, no? Nakaka-inspire talaga yung story mo. Parang, ikaw na. Di ba?
Sabi ko, Work- nga work wala akong hard. karapatang magreklamo. Okay, hindi naman. Pero ayan, seriously, thank you so much for your time. And sa susunod dating mga episodes, sana panoorin nyo ulit. Ha? I'll see you on the next one. See you po. Bye. I am Camille Gabriel, owner of Sugar Crest Cake Design Studio. We offer customized cakes and pastries. Yung target namin is social events or celebrations. Then our goal is to provide their cake or dessert that would make their celebration a little sweeter. That's it for today's episode of Out of the Oven. I hope you found inspiration in our guest story and pick up something you can apply to your own food journey. At the Bailiwick Academy, we believe that passion, when nurtured, can become a source of confidence, income, and freedom. And if our guest did it, you can too. If you enjoyed this episode, don't forget to follow us on Spotify and leave a rating. Subscribe on YouTube, give it a thumbs up, and hit that bell. Follow us on Facebook for behind the scenes and bonus content. And if you're ready to start your own journey in the kitchen, visit www.thebabyweekacademy.com and explore our wide range of online classes. Until next time, keep baking, keep believing, and remember, great things happen when you step out of the oven.